Hello po, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, kapayapaan po ang sumasa inyo. Sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Ang ating pong topic, ang ating pong paksa, ang salita ng Diyos, ang pinaka mabuting payo po sa tao. The words of God is the great advice of the world. Yun po ang ating paksa, yun po yung ating topic. Marami po kasing mga bulang mga ngaral, puro na lang kwento ang tinuturo nila, mga hindi po mga salita ng Diyos. Mga ina-advise nila, sarili nilang mga payo, sarili nilang kata ng puso nila, hindi po yung mga aral ng Diyos. Dapat po mga aral ng Diyos ang sinasalita po, ang mga inuutos, mga inaaral, yun po yung tunay na sa Diyos. Pagka mga kwento lang po ng mga pastor nyo, mga payo ng mga pastor nyo, hindi yung payo ng Diyos. O mga bulaang propeta po yun, hindi po yun tunay na sugo ng Diyos. Marami po kasi mga mambobolang pastor Yung mga kwento na lang ang inaaral nila, yung mga payo ng puso nila Dapat po payo ng Diyos ang masunod, hindi po yung mga payo ng tao, ganun po. Join na po kayo dito, live po tayo. Live po tayo sa TikTok. Wala po pong ating tinuturo sa ating mga anak at sa mga tao. Marami po kasing pastor, mga haka na lang ng puso nila, ang mga tinuturo nila, mga advice nila. Dapat po aral po ng Diyos ang tinuturo. Ganun po. Ang salita po ng Diyos kasi totoo. Totoo po yung salita ng Diyos. Yun po yung dapat ituro sa tao, yung kanyang mga salita, yung kanyang mga aral. Ang salita po kasi ng Diyos, totoo po yan. Ito po, basahin ko po sa inyo, no? Ang salita ng Diyos, totoo, yun po yung dapat itinuturo sa tao, ina-advise sa tao, sa ating mga anak, at saka sa loob ng church, yun po yung dapat itinuturo. Yun po dapat itinuturo na natin sa ating mga anak at saka sa loob ng church, yung mga aral po ng Diyos. Marami po kasing mga bulaan, yung mga kwento na lang nilang tinuturo, yung mga yung haka ng puso nila o binobola yung mga tao. Ito po, dito po sa mga ginagawa pong mga pagtuturo sa social media, mga salita po talaga ng Diyos to. Turo po sa akin ng Diyos to para ituro sa inyo. Yun po talaga ang dapat natin. Dapat po tayo namumuhay tayo sa turo ng Diyos, sa ebanghelyo po ng Panginoong Yesus. Ito po, ang salita po ng Diyos totoo. Ito po sa may John 17, ang kabanata 17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. O yan o. Yung salita po ng Diyos, totoo po ito. Ito po yung dapat ina-advise sa church, saka sa ating mga anak, sabi po ng Panginoong Diyos. Para bumuti po yung ating mundo, ganun, maging matino po yung mga susunod na henerasyon, at maligtas din tayo mga tao, pag sinusunod po ng ating aral ng Diyos, mga turo ng Diyos. Basahin ko po sa inyong muli rito sa 1:17, ang kabanatay 17.
Pakabanilin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Yun, totoo. Yung, yung salita po ng Diyos, yung utos po niya, totoo po to. Ito po yung dapat itinuturo sa mga tao, sa church, tsaka sa ating mga anak. Yun po yung sabi ng Diyos. Para mapabuti po tayo sa kanyang, mapabuti po yung ating pamilya o yung mga tao sa buong mundo, dapat yung advice po ng Diyos ang ating itinuturo sa lahat. Yun po yung turo ng Panginoong Yesus ng Diyos. Ito pa po, may mababasa pa rin po tayo rito, no? Yung salita ng Diyos, totoo, ito po yung dapat ina-advise sa mga anak at sa loob ng church. Dito po sa mga awit, 119, ang kabanata ay 160. Dito po sa mga awit. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan, at bawat isa ng iyong matutuwid na katulan ay magpakailanman. O yun, yung payo ng Diyos, yung aral ng Diyos, magpakailanman po yun. Yun po yung dapat itinuturo natin sa ating mga anak at saka sa loob ng church. Yun po, yung salita niya. Dahil yun po yun ang gusto ng Diyos para po tayo'y maligtas. Dahil yun po yung ating buhay, yung kanyang mga salita. Basahin ko po sa inyong muli. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan, at bawat isa ng iyong matuwid na katulan ay magpakailanman. O yun, magpakailanman yung kanyang salita. Yun po yung dapat itinuturo. Ang salita ng Diyos totoo. Yun po yung dapat ina-advise natin sa church, saka sa ating mga anak. Ayun po. Ito pong sabi ng Diyos sa Roma, no? Sabi ng Diyos dito, pag namuhay tayo sa laman, mamamatay tayo, sabi ng Diyos. Kaya dapat sundin natin yung turo niya para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito po ang sabi ng Diyos. Salita ng Diyos, totoo po to. Kaya dapat sundin po natin to. Ito ituturo natin sa church, sa ating mga anak. Ito po ang sabi ng Diyos sa Roma 8:13. Sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. O yun, sabi ng Diyos dito, pag namuhay tayo sa laman, mamamatay daw tayo. Patuloy ko po. Datapat kung sa pamagitan ng Espiritu, at pinapatay ninyo ang magawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. O yun, mabubuhay tayo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan pagka pinapatay natin yung magawa ng laman. Ang salita po ng Diyos, totoo po to. Kaya dapat, ito po yung dapat ina-advise sa mga tao at saka sa mga ating mga anak. O basahin ko po sa inyong muli. Kasi, wala sila sa laman, mga mamatay tayo. Yung mga namumuhay sa laman, yung hindi tumatanggap po ng aral ng Diyos, yung ini-ignore nila yung mga salita ng Diyos, yung mga taong namumuhay sa laman, sabi ng banal na kasulatan. Ito po, sabi ng banal na kasulatan sa unang Korinto 2:14. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ayun, hindi niya nauunawaan yung salita ng Diyos, yung pagkataong namumuhay pa sa laman, yung ayaw tanggapin yung salita ng Diyos, hindi niya alam kung anong halaga ng salita ng Diyos. Dapat po yung tao, yung salita ng Diyos, nilalagay niya po sa puso niya, sa kanyang isip, para po maligtas yung tao. Ganun po, yung tao kasi, pag namuhay sa laman, sabi ng Diyos, mamamatay, ayon po sa banal na kasulatan. Kasi nasa laman siya, akala niya, hindi mahalaga yung salita ng Diyos, mahalaga po yung salita ng Diyos, nalagay natin sa puso natin, tapos susundin. Kasi yung nakaayon sa laman, yung sumusunod sa ayon sa laman, ayaw nilang tumanggap ng aral ng salita ng Diyos, ng mga payo ng Diyos.
Kaya akala nila kamangmangan, sabi ng banal na kasulatan. Ito po, basahin ko po sa inyong muli rito sa unang Korinto 2:14. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa kanya at hindi niya nauunawa. O yun o, hindi nauunawaan ng mga taong nagsisilakad sa laman yung salita ng Diyos kung ganong kalaga. Kaya yung taong namumuhay sa laman, yung ayaw tumanggap ng aral, sapagkat kung nangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. O yun sabi ng Diyos. Totoo po itong salita ng Diyos. Pag namuhay tayo sa laman, mamamatay tayo. Kailangan magkaroon tayo ng Espiritu ng Diyos. Yung Espiritu po ng Diyos, yung po yung kanyang mga aral, mga salita, para gabayan niya tayo ng kanyang Espiritu. Dapat tanggapin natin yung kanyang mga salita, yung kanyang mga aral. O basahin ko po sa inyo muli rito. Sa 8 ng Roma, ang kabanatay 13, sapagkat kung nangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. O yun Datapat kung sa pamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang magawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. O yun mabubuhay tayo kung pinapatay natin yung mga gawa ng laman sa pamagitan ng mga salita ng Diyos, yung mga aral niya. Totoo po kasi yung salita ng Diyos, pag namuhay tayo ng ayon sa laman, mamamatay tayo dahil kaya tinuturuan tayo rito ng Panginoong Hesus para hindi po tayo mabuhay sa laman. Kasi nga yung taong namumuhay sa laman, ayaw tumanggap ng aral yun. Ayaw tumanggap ng salita ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, di ba? Sa may unang Korinto 2:14. Alipin pa yun ng kasalanan, sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Ang wakas nun, kamatayan. Gaya ng sinabi, binasa ko sa inyo sa tungkol sa katwiran. Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon, sa mga bagay na ngayon ikinahiya ninyo? Sapagkat ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. O kita nyo nga, kamatayan yung wala kang sinusunod na aral ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Hesus. Sabi ng banal na kasulatan. Ito, inaaral ko po sa inyo to dahil turo sa akin ng Diyos to. Naturuan ko kayo. Sabi niya sa akin, kasi marami pong mga bulaang propeta, kung ano-ano na lang ang tinuturo, yung haka ng puso nila, tapos kwento-kwento. Ganun po yung mga pastor ngayon mga bulaan po yan Dapat po ang aral, biblical. Biblical po talaga ang mga aral, yun. Tapos yung sinusunod. Doon po yung may kaligtasan na tunay na church. Pero kung iba nakikita ko mga kwento-kwento na lang tapos mga haka ng puso nila yung mga payo ng mga inaaral nila Dapat po yung payo ng Diyos ang sinusunod, yung mga aral ng Diyos. Ayun po, kailangan mabuhay tayo sa salita ng Diyos, sa mga aral niya. Sabi ng banal na kasulatan, sa mga salita ng Diyos. Ito po sa may Pilipos. Dapat namumuhay tayo sa mga aral ng salita ng Diyos para hindi po tayo mamatay ng ikalawang kamatayan. Ganun po. Ito po sa Pilipos. Dapat ang pamumuhay natin nakaayon po sa aral ng Diyos. Saka yung mga anak natin dapat at sa church, ang tinuturo yung mga salita ng Diyos, hindi po yung haka ng puso nila. Dapat biblical po ang turo. Yung talagang turo ng Diyos. Ito pong sabi ng Panginoong Hesus ng Diyos, dapat yung pamumuhay natin nakaayon sa kanyang ebanghelyo. Dito po sa Pilipos 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay maging karapat dapat sa ebanghelyo ni Kristo. Dapat namumuhay tayo sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, sa mga aral niya. Yun po yung tamang pamumuhay natin. Hindi po yung mga aral ng tao o haka, yung pasya na lang kanyang haka ng puso nila tinuturo, hindi po yung ganun. Dapat sa ebanghelyo po ng Panginoong Hesus tayo namumuhay. Isinabubuhay natin yung kanyang mga aral, mga salita.
ituturo po natin to sa ating mga anak at saka sa loob ng church. O basahin ko po sa inyong muli rito. Sa Filipos 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo. Upang maging ako ay dumating at kayo makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y magkaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa ebanghelyo. Yun, kailangan namumuhay po tayo sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Kasi nga, ang daming bulaan kung ano-ano na lang yung tinuturo nila yung kwento-kwento na lang, tapos yung mga hindi namang advice ng Diyos, yung payo nilang tinuturo nila, ganun. Mga bulaan po yun, pagka yung hindi Biblia ang tinuturo, hindi salita ng Diyos, mga bulaan po yun, marami pong ganyan. Kaya ingat po kayo, dapat po yung aral ng Diyos, yung payo ng ebanghelyo, yun po yung tinuturo. Yun po yung tuturo natin sa church, saka sa ating mga anak. Pagka sinusunod po natin yung utos ng Diyos, no, pagsamba rin po sa Diyos yun. Pagsamba rin po yun sa Diyos. Kahit na wala tayo sa loob ng church, sinusunod natin yung utos ng Diyos, pagsamba rin po sa Kanya yun, sabi po ng banal na kasulatan. Ito po, dapat po ituro natin sa ating mga anak yung mga payo ng Diyos, yung mga salita ng Diyos. Kasi yun po yung magliligtas sa atin, yung kanyang mga salita. Pag sinusunod po natin, ilalagay natin sa puso natin, yun po yung nasa Diyos, yung itinali ng kautusan, yung iniingatan yung utos. Kasi maling aral po yun, ipapasok ka sa kawan, yun ay nasa Diyos, mali po yun. Mali pong aral yun. Papasok ka sa kawan nila mali pong aral yan. Ito, basahin ko po sa inyo rito sa Epeso 6:4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkay sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. O yun, sa aral ng Panginoong Diyos, sa Panginoong Hesus, yun po yung dapat nating ipayo sa church, sa ating mga anak, sabi ng banal na kasulatan. Yun po. Para mapabuti po tayo, kasi yung sabi nga ng banal na kasulatan maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ang siyang mananayo, sabi ng banal na kasulatan. Ayaw ng Diyos yung ibang turo sa church. Bulaan po yung nagtuturo ng ibang aral. Kailangan po nasa ebanghelyo po ng Panginoong Hesus. Nasa ebanghelyo ng Diyos. Ito po, basahin ko po sa inyong muli sa 6:4 ng Epeso. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkay sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Yun, sa aral ng Panginoon po dapat ang turo, sa aral ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Hesus. Yun po ang dapat, kasi yun po yung magliligtas sa atin, yung kanyang mga salita. Yun yung ating buhay, yung kanyang mga salita. Yun po yung magbabangon sa atin, yung mga aral ng Diyos. Dapat tumanggap po tayo ng Espiritu ng Diyos para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi ng banal na kasulatan ng Panginoong Hesus. Hindi tayo parurusahan ng ikalawang kamatayan. Ito po yung sabi ng Diyos, dapat yung tao magkaroon ng Espiritu ng Diyos. Kasi yung mga taong ayaw tumanggap ng salita ng Diyos, kala nila kaangalan yung aral ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan. Ito po ang dapat na yung pag tinanggap kasi natin yung aral ng Panginoong Hesus, gagabayan niya tayo ng Espiritu niya, ng Holy Spirit. Kailangan tanggapin natin yung kanyang mga aral, mga salita. Ito po sabi ng Panginoong Hesus. Yung mga salita niya kasi, Espiritu yun Salita ng Panginoong Hesus. Sa may 1:63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang
pinakikinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Yun po yung dapat. Doon po tayo namumuhay sa kanyang mga aral, sa kanyang salita. Para maligtas po tayo. Yun po yung magliligtas sa atin, yung mga salita ng Diyos. Lalagay po natin sa puso. Kailangan itatali natin sa ating liig, sa ating mga daliri. Yun po yung nasa Diyos, yung itinatali yung utos sa puso, sa ano. Yun po yung kasi magliligtas sa atin, yung mga salita ng Diyos. Pag sinusunod po natin, ito po sa Santiago. Ito po sa Santiago 1:21. Kaya't hiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo ang may kamuha ng salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Ayun, yung makapagliligtas po ng kaluluwa, yung mga itinanim sa ating puso't isipan, yun po yung makapagliligtas sa atin. Sabi ng Panginoong Diyos ng banal na kasulatan. Babasahin ko po sa inyong muli. Kasi maraming pumapayo dyan mga maling payo, maling advice, mga haka ng puso na lang nila yung tinuturo nila. Ito, basahin ko po sa inyong muli rito sa Santiago 1:21. Kaya tiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kamuhan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Ayun, yun po yung makapagliligtas ng kaluluwa. Yung salita ng Diyos, dapat tinatanggap natin sa puso natin para gabayan tayo ng Holy Spirit. Kasi hindi tayo gagabayan ng Holy Spirit kung di natin tinatanggap yung salita ng Diyos. Para tumira sa atin yung Diyos, yung Holy Spirit, kailangan tanggapin natin yung kanyang aral, yung kanyang mga salita. Kasi nga, ang taong nasa laman, hindi tumatanggap ng Espiritu ng Diyos. Sabi, tumatanggap ng Espiritu ng Diyos. Sabi, mga daliri, ikintal mo sa iyong puso. Ayun, ikikintal natin sa ating puso. Ilalagay sa puso yung mga salita ng Diyos para mabuhay tayo. Sabi ng banal na kasulatan. Yun po yung nasa Diyos. Yung kahit na wala ka sa may... Mali po kasing aral yun yung papasok ka sa kawan Yung nasa Diyos na tao, yung mga aral nasa puso niya, yun po yun. Parang halimbawa, nag-aral ka ng doktor, nurse, o kaya engineer, kahit na mamatay ka, mamatay ang tao, yung impormasyon, nandun pa sa puso niya, nasa isip niya, ganun po yung nasa Diyos. Ganun po. Ganun din po yung mga nasa Diyos, yung aral nasa puso, nasa isip. Kahit mamatay yung tao, yung aral nandun sa puso't isipan niya. Ganun po, pagka namatay yung laman. Yun po yung magliligtas. Yun po yung nasa Diyos. Yung kahit namatay yung tao, yung impormasyon nandun pa sa kanyang puso't isipan. Kasi hindi po namamatay yung salita ng Diyos. Yun po yung magbabangon ng kaluluwa ng tao. Yun po yung nasa Panginoong Diyos, Panginoong Yesus. Hindi po yung papasok ka sa kawan. Maling aral po yun. Yun po yung tunay ng mga iglesia, mga church, mga templo ng Diyos, yung aral. Nasa puso niya yung mga aral, sa isip niya. Ganun po. Parang ganito nga, di ba? Halimbawa, doktor o engineer. Namatay ka ng pagka-engineer, pagka-doktor. Yung impormasyon ng aral, nasa kanyang puso't isipan yun. Ganun po yun. Ganun po rin yung sa Diyos. Yung nasa Diyos ng mga tao, yung impormasyon, nasa puso't isipan din. Yun po yung nasa Diyos din. Sila po yung mga tunay na templo ng Diyos, church, ganon. Yun po yung nasa Diyos, mga tao ng Diyos, yung may aral sa puso po, yung sinusunod. Ganun po. Ito, basahin ko po sa inyong muli rito, Sabi rito ng Diyos sa Kawikaan 7:2-3. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka, at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata, itali mo sa iyong mga daliri, ikintal mo sa iyong puso. Yun yung nasa Diyos, yung mga nakatali ng utos, nakakinintal,
Ganun po yung nasa Diyos. Hindi po yung papasok ka sa kawan, mali pong aral yon. Ito, basahin ko rin sa inyo rito sa may Kawikaan. Sa Kawikaan 4:4. Tinuruan niya ako at nagsabi sa akin, pigilan ang iyong puso ang aking mga salita. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka. O yan o. Ingatan mo yung utos ng Diyos, mabuhay ka. Basta't meron kang iniingatan ng utos ng Diyos. Yun po yung nasa Panginoong Yesus, sa Panginoong Diyos. Yung iniingatan yung utos. Yun po yung dapat ituro sa mga tao, yung kanyang mga salita, yung kanyang mga aral. Ganun po. Kasi nga, ganun po yung dapat. Kasi, iba kasi pumapayo ng mga maling payo, mga turo na lang nila, kata ng mga puso nila. Wala kang kabuluhan yung payo ng tao, pag-iisip ng tao sabi ng banal na kasulatan Pagka yung kwento-kwento lang, aral-aral lang, walang kabuluhan yun. Walang kabuluhan yung utos ng tao, yung payo ng tao, sabi ng Panginoong Diyos. Yung pagsunod po sa utos ng Diyos, pagsamba rin po sa Kanya yon. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga bulaang propeta. Pag sumusunod kayo sa utos ng Diyos, sumasamba rin kayo sa Diyos nun, sabi ng banal na kasulatan. Ito po, kasi pagka yung payo ng taong sinusunod, walang kabuluhan yun pagka payo ng mga tao sinusunod. Dito po sa Mateo 15:9, ang kabanata 9, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Walang kabuluhan yung utos ng mga tao, sabi ng Panginoong Diyos, yung mga utos. Dapat yung payo po ng Diyos ang nasusunod, natutupad. Kasi ang salita po ng Diyos, totoo. Sabi nga ng banal na kasulatan, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. At ang matutuwid mong mga katulan ay magpakailanman, sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Diyos. Ayun po yung dapat ituturo sa mga tao, ina-advise. Makakata na lang ng kanilang isip. Kasi bawal pong tumiwala sa tao, sabi ng banal na kasulatan. Yung isip po kasi ng tao, pagka yung payo ng tao ang sinusunod, wala pong kabuluhan sa Diyos yun Ito pong, kasi yung isip ng tao po, nawawala po yun. Pero yung isip ng Diyos, magpakailanman po yun. Yun po yung dapat nating sunding payo, yung kanyang mga utos po. Ito po sa mga awit, 146, ang kabanatay 3:4. Huwag ninyong ilagak ang iyong tiwala sa mga pangulo, ni sa anak man ng tao na walang pagsaklolo. Ang hinga niya ay pumapanaw, siya ay nanunumbalik sa kanyang pagkalupa. Sa araw din yaon, nawawala ang kanyang pag-iisip. Kita nyo nga yung payo ng tao, nawawala yung kanyang pag-iisip. Kaya walang kabuluhan po yung mga payo ng tao, yung mga kata ng tao. Kailangan po yung payo po ng Diyos ang nasusunod, yung aral niya po ang nasusunod. Para po, yun po yung tunay na sa Diyos, yung mga payo lang ng Diyos ang itinuturo, yung mga aral niya, hindi po siya nagdadagdag bawas. Kasi nga yung pag-iisip ng tao, nawawala na po yan pagka yung pumapanaw siya. Wala pong kabuluhan yung tumitiwala po tayo sa tao. Ito pong sabi ng banal na kasulatan sa 33. Yung payo ng tao, walang kabuluhan yun. Ang payo po ng dapat ang ating sinusunod, yun po yung sa Diyos. Hindi po yung mga kwento lang ng mga tao o ganun. Hindi po yung mga kwento lang ng mga pastor, yung mga haka ng puso nila. Yun po yung ating paksa na natapos po. God bless po. Sana naiintindihan nyo, dapat
yung tayo namumuhay sa ebanghelyo po ng Panginoong Yesus, sa mga aral ng Diyos. Ganun po. Hindi po yung sa mga kwento lang ng mga pastor, nambobola lang. O, ganun, marami kasi mambobolang pastor eh. Tumupad kayo, ganon. O, tapos, magbibigay kayo ng abuloy, o, ganun yung mga pastor na ano eh. Wala namang inaaral, puro kwento-kwento lang. Eh, mga nagsilis po ng daan yan, yung mga nagsilis ng daan, hindi po sa Diyos yan. Mga bula, mga aso po yun. Yun po yung hayop sa Apokalipsis. God bless po. Sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Yun po yung aral natin, yung payo ng Diyos dapat ang masunod. Ito, basahin ko sa inyong muli. Dapat yung payo ng Diyos ang masunod, hindi po yung payo ng mga tao. Ito, basahin ko po sa inyong muli bago ko po i-log out yung aking live video sa inyo. Dito po sa Kawikaan 19:21. May maraming kata sa puso ng tao, ngunit ang payo